pala akong nakaready na isang bangus na bunlis guys. Isang malaking bangus. Hindi ko na siya pinakita. Pinirito ko na siya kanina. Bago nyo pala ipirito guys, i-rub nyo muna siya sa rock salt at saka ground black pepper. Kung meron kayong extra na onion, garlic or garlic powder, lagyan nyo para mas malasa. Dahil mamaya pag ginisa na natin, hindi na natin kailangan nilagyan ng asin. Titimplahan na lang natin yun ng mayonnaise at saka paminta. Yun naman ang nagpapasarap sa sisig at saka maraming sibuyas, siling green. Sa pagtatanggal guys ng laman ng bangus, kailangan dahan-dahan. Gumamit ako ng tinidor. Para siya askasin kasi medyo malutong yung aking pagkakagawa. Pwede naman siya sa likod lang ang toast mo, tapos yung harap kunting kunting luto lang, sakto lang. Ako na toast ko kasi busy na ako, hindi ko siya nabantayan. Pero mas maganda rin naman kasi tostado siya. Pagka naluto siya, medyo crunchy pa. Ayan guys, nasa inyo yung optional kung ito-toast nyo o yung sakto lang. Pero advice ko sa inyo guys, yung likod ng bangus, pinakabalat niya, i-toast nyo ng konti at saka dapat malaking kawali ang inyong paglulutuan para tuwid lang yung bangus, yung isda. Hindi siya yuyuko, ano ba yun? Kasi pagka maliit ang kawali, madideform siya, parang nakabaluktot. Ayan, baluktot palang tawag doon. Para hindi siya baluktot, medyo malaking kawali. Ako ang pinagprituhan ko dahil malaki talaga siya guys, halos 1 kilo na siya. Nagpas 3/4 siya. Mataba siya, malaki, kaya dito ko nga siya nilatag sa tray para ma-flatten siya ng maayos, ma-flat. Tanggalin natin guys yung mga buto-buto, sabay kinain. Kasi guys yung dapat wala talaga siyang buto dahil mamaya pagka naluto na yun, siyempre kakainin na lang yan, hindi ka na maghihimay dahil himay na siya. Kaya kailangan talaga i-check mo siya kung may mga buto-buto. Ganyan ka busisi ang paggagawa ng sisig na bangus. Iwan ko sa iba kung paano nila ginagawa yung sisig bangus, basta ako ganito ginagawa ko. Ayan nga guys, dahan-dahan lang siya. Actually, ang balak ko talaga dito i-relleno. Nagbago lang ang isip ko kasi sabi ko may iba pa akong lulutuin. Hindi ko na yata kakayanin. Kasi pag relleno, matrabaho rin yun. Ako kasi pag nag-relleno, nilalagyan ko ng giniling na kunting pork. Tapos lalagyan ko na siya ng patatas, carrots, pickles, bago papagiling. Yung bibilhin talaga yung gilingin pa para mahaluan ko na siya ng gulay. Pampalasa lang guys. Ganyan ako maggawa. Tapos pag may mga natitira, yung babalot ko na lang ng foil. Steam para na rin siya embutido. Sa pagluluto naman guys, para-paraan lang kung ano yung maisip mo na ulam. Sa
sa araw-araw ba naman na ginawa ng Diyos, yan na lang ginagawa ko araw-araw. Kasi ako lang nagluluto ng pagkain sa bahay. Bihira kami bumili ng lutong ulam. Kaya pag wala akong ginagawa, nagsisearch talaga ako at rinatry ko. Pagpatok sa bulsa, patok sa pamilya, ayun, ulit-ulit. Ngayon dahil may okasyon, nag-request ang aking hobby na magluto daw ako ng sisig dahil masarap ng pulutan. Siya lang naman mag-isa mag-iinom. Ang masyadong bisita. Kakain lang ang mga bisita namin, hindi mag-iinom. Kaya itong bangus ang kanyang pulutan. Hanggang 2 beer lang naman ang ano niya. Ayan guys, pagkatapos nyo tanggalan ng laman ng tinik, durog-durogin lang ng konti para hindi naman siya masyadong malalaki. After ma-prepare ang ating bangus, sunod naman natin ang ating mga pangsakot, pangsahog. Ayan ang ating ceiling green. 2 lang guys ang ating ilalagay, optional lang. Kung gusto nyo magdagdag, dagdagan nyo. Ako kasi gusto ko yung sakto lang ang anghang. Tapos maraming sibuyas. 2 medyo malalaking sibuyas ang ilalagay natin. Nasa inyo guys kung meron kayong puting sibuyas. Ang sarap din ang puting sibuyas. Sa paghihiwa ng sibuyas guys, dapat pino. Kung anong laki ng kung anong size ng hinimay na bangus, dapat ganun din kalalaki ang sibuyas o mas maliliit pa para makakain siya. Kasi meron ayaw ng sibuyas, pipiliin, sayang naman. Yan, pag ganyan mas maraming sibuyas, mas masarap. Tapos lagyan nyo ng spring onion mamaya pagka pang garnish. Ngayon sa isang malinis naman na kawali, maglagay tayo ng kunting mantika. Ayan, igisa natin ang ating sibuyas. Huwag natin masyadong i-toast yung sibuyas. Huwag masyadong luto. Yung half cook lang siya para medyo malutong siya. Masarap ang sibuyas pagka nakasahog sa sisig, medyo malutong-lutong pagka kinain mo siya. Huwag din naman masyadong hilaw dahil parang medyo maanghang siya. Sakto lang siyang maluluto siya guys. Tapos isunod natin ang ating ceiling green. Tandaan nyo guys, ang paggawa ng sisig na sa inyo yun, kung maanghang o pwede nyo lagyan ng ceiling labuyo. Ako sakto yung 2 lang na ceiling green. Medyo malalaki naman siya, mahaba. Ayoko yung sobrang anghang na hindi mo na malalasahan yung pagkain. Ayan na nga guys, ilagay na natin ang ating bangus. Lagyan natin maraming pamintang powder. Siyempre ang ating pampalasa, ating pang magic. Mga 1 kutsara lang guys ang ilagay muna natin na mayonnaise para hindi siya masyadong basa. Gusto ko sa sisig yung medyo tostado lang yung isda. Diba pinirito natin kanina? Kasi pag maraming mayonnaise, malabsa, basa yung sisig. Gusto ko yung medyo lang siya, medyo dry.
Ako sa sa sisig na bangus, hindi ako naglalagay ng egg. Ayoko ng may egg, pero pwede naman lagyan. Basagan nyo ng isang egg. Ako talaga ayaw ko. Kasi nawawala yung lutong ng isda. Hindi katulad ng pork na pagka nilagyan mo ng egg, hindi naman siya masyadong lumalambot. Ang isda, wala. Hindi ko siya type lagyan ng egg. Ayan, pag naluto na guys, ang ating sisig, i-plating na natin yan. Kukunin na natin ang ating isda. Ayan na, ang ating balat ng isda pala. Ating balat ng isda, dito natin i-plating. Ayan, sa paglalagay naman ng ating sisig, pag-plating, sa bagay din nyo na kailangan, nabubulol ako, hindi nyo na kailangan tansyahin dahil wala naman kayong masyadong ilalagay dyan. Pero kung lalagyan nyo ng egg, dadami yan eh. Kaya di ako sure kung magkakasya. Kaya sa akin, tansyado ko na yan. Kasyang-kasya lang yan dahil hindi ako naglagay ng pork or gusto ko talaga purong isda lang. Pero optional, pwede rin kayo maglagay ng giniling, pero uunahin nyo munang lutuin yun guys. Totoast nyo muna yun. Ayan na nga, lalagyan muna natin yan guys ng garnish. Siyempre hindi mawawala ang ating spring onion, pampabango ng ating sisig. Optional lang din yun guys. Ako gustong gusto ko kasi yung spring onion, mabango. Habang mainit pa guys, ilagay nyo na ang ating spring onion. Pwede nyo rin lagyan siya ng sibuyas pa rin sa ibabaw kung gusto nyo maraming gulay. Ako okay na sa akin yung spring onion. So yung nakain ko, may siya, may sibuyas pa sa ibabaw. Tapos nilagyan ng egg. Parang ininit ulit nila. Wala na talaga, hindi na malutong. Ito kasi yung luto ko. Ito yung nag-i-enjoy ako kasi malutong siya. Tapos lagyan siya natin ng kunting mayonnaise sa ibabaw. Ayan na guys, luto na ang ating sisig na boneless bangus. Sana guys ay nag-enjoy kayo sa panonood at sana ay ma-inspire ko kayo at matutunan nyo rin ang aking recipe. Maraming salamat. Thank you for watching. Shoutout sa aking mga subscriber. Bye bye.